Hello children! Nandito tayong muli upang pag-aralan ang asignaturang music at tayo ay nasa ikatlong linggo na. Ang ating aralin ay pagkakaiba ng pagsasalita at pag-aawit. Ano ang pagkakapareho ng pagsasalita at pag-aawit? Ano naman ang pagkakaiba nila? Sa araling ito, malalaman mo ang pagkakaiba ng pagsasalita at pag-aawit. Ikumpara ang mga larawan sa ibaba. Alin dito ang nagsasalita? Alin naman ang umaawit? Tama, ang nasa unang larawan ay ang nagsasalita, samantalang ang pangalawang larawan naman ay ang umaawit. Mahalagang malaman mo ang kaibahan ng pagsasalita sa pag-awit upang magamit mo ito ng wasto sa iba't ibang sitwasyon. Kinakailangang matutunan mo ang magsalita upang mabigkas mo ang mga linya ng isang awitin. Pagsasalita, pag-awit. Ang pagsasalita at pag-awit ay parehong gumagamit ng tinig. Ang mga sinasambit o kinakanta natin ay binubuo ng mga salita na siyang nagbibigay ng kahulugan dito. Sa tulong ng bibig at iba pang panloob na bahagi ng katawan ay nakapagsasalita o nakaaawit ang isang tao. Pagsasalita, pag-awit. Mapapansin mo na ang payak na pagbibigkas ng mga salita ay walang malinaw na tono, samantalang ang pag-awit ng mga salita ay may malinaw na may pagtaas o pagbaba ng tono. Mapapansin mo rin na habang ikaw ay nagsasalita, ay halos iisang tono lamang ang iyong ginagamit. Ang pagsasalita ay binubuo ng tunog at baybay. Samantalang kung ikaw ay umaawit, ito ay may tono o himig na tumataas at bumababa. Kinakailangan mo nang matutuhan ng mga batang tulad mo ang magsalita upang mabigkas niya ang mga linya ng isang awitin. Ang pagsasalita ay likas na ginagawa ng tao, samantalang ang pag-awit ay hindi madalas gawin. Samantala, ang pag-awit ay isang natatanging kakayahan. Ang pag-awit ay mas nangangailangan ng puwersa o lakas ng katawan kung ikukumpara sa pagsasalita lamang. Ngayon ay dumako na tayo sa mga pagsasanay para sa gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang iba't ibang titik ng awit pambata sa mga sumusunod. Una, bigkasin lamang ito, tapos subukan naman itong awitin. Unang bilang, basahin muna natin. Paa, tuhod, balikat, ulo. Ngayon naman ay subukan natin itong awitin. Paa, tuhod, balikat, ulo. Pangalawa, bigkasin, leron, leron, sinta, buko ng papaya. Awitin, leron, leron, sinta, buko ng papaya. Pangatlong bilang, bigkasin, sit-sirit-sit, alibangbang, sa laginto, sa lagubang. Awitin, sit-sirit-sit, alibangbang, sa laginto, sa lagubang. Pang-apat, bigkasin, bayang magiliw, perlas ng silanganan. Awitin,
bayang magiliw, perlas ng silanganan. Naisagawa mo ba ang 4 na mga linyang ito? Mahusay! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 2, isulat ang letrang PS kung ang pahayag ay ukol sa pagsasalita. Isulat naman ang letrang PA kung ito ay ukol sa pag-awit. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, walang malinaw na pagtaas o pagbaba ng tono. Ang sagot ay PS. Pangalawa, mayroong malinaw na himig o takbo ng mga nota. Ang sagot ay PA. Pangatlo, mabilis ang pagbigkas o pagbaybay ng mga salita. Ang sagot ay PS. Pang-4, may mahabang pagbigkas o tunog ng mga baybay. Ang sagot ay PA. Panlima, likas itong natututuhan at ginagawa ng tao. Ang sagot, PS. Pang-6, kailangan mo nang matutong magsalita bago ito magawa. Ang sagot ay PA. Para naman sa susunod na pagsasanay, basahin ang tula. Bigkasin ang mga salita ng may puso at damdamin. Pagkatapos, subukan itong kantahin gamit ang himig ng awiting Twinkle, Twinkle, Little Star. Talang maningning, kumikislap sa dilim. Mataas at marikit, tila diamante sa langit. Talang maningning, tinatawag ring bituin. Ngayon naman ay subukan natin itong kantahin gamit ang himig ng Twinkle, Twinkle, Little Star. Talang maningning, kumikislap sa dilim, mataas at marikit, tila diamante sa langit. Talang maningning, tinatawag ring bituin. Nakita mo na ngayon ang pagkakaiba ng pagsasalita at pag-awit. Para sa panghuling pagsasanay, punan ang mga patlang ng wastong konsepto upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Tulad ng pagsasalita, ang isang awitin ay binubuo rin ng iba't ibang salita at ginagamitan din ng tinig o boses. May kaukulang lakas diin at haba ang bawat tunog ng baybay. Ang pagsasalita at pag-awit ay mabisang paraan ng paglalahad ng damdamin. Tandaan na ang bawat salita ay maaaring magdulot ng saya o lungkot sa ibang tao tulad sa isang awitin. Kaya, ingatan ang mga salitang sasambitin at maging ang tono at lakas nito. Mag-isip muna ng sasabihin bago ito bigkasin at pumili lamang ng mga angkop na salita o awitin para sa isang tao o pangyayari. At dito na nagtatapos ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa panonood mga bata. Hanggang sa susunod!